Movie Recap Tagalog here. Tinalikuran ng Panginoon ng Impyerno, si Lucifer Morningstar, ang kanyang trono upang manirahan sa Los Angeles. Pagkatapos magkaroon ng isang pagpatay sa labas ng kanyang nightclub, nabighani siya sa isang detective ng LAPD na si Chloe Decker, at nagsimulang tumulong sa kanya sa paglutas ng mga krimen upang parusahan ang masasama. Dahil sa pakikipagtulungang ito, nagising kay Lucifer ang isang damdaming hindi niya kilala, ang pagkahabag. Napilitan siyang harapin ang tanong tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan at layunin. Nagsisimula ang lahat sa isang lalaki at babaeng blondie na magkayakap sa gitna ng kalsada nang biglang tumakbo palayo ang salarin, ngunit bumangga ito sa isang bus. Mabilis na dumating ang pulisya sa lugar. Ang magandang pulis ay agad na nagsuri sa paligid. Pagkatapos ay ininteroga niya ang nag-iisang lalaking nakaligtas. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy at tinanong kung bakit pinagbabaril ng maraming beses ang babaeng blondie, ngunit himalang walang galos ang lalaking nasa tabi niya. Nakakagulat, diretsong sagot ng lalaki na immortal daw siya. Inakala ng pulis na siraulo ang lalaki, kaya hindi na siya nagtanong pa at umalis. Ang hindi niya alam, hindi nagsisinungaling ang lalaki. Siya si Lucifer, ang 1,000 taong gulang na demonyong tumakas mula sa impyerno at nagtatago sa anyong tao. Pagkatapos nito, pumunta si Lucifer sa isang lalaki. Sa galit, itinulak niya ito ng malakas hanggang mabasag ang salamin. Pinaghinalaan niyang ito ang utak na umupa ng mamamatay tao upang patayin ang kanyang kaibigan. Pangalawang asawa ito ng babae at madalas siyang sinasaktan noon. Mariing itinanggi ng lalaki ang akusasyon. Binugbog niya ang kanyang dating asawa dahil galit siya nang malamang niloko siya nito. Hindi rin niya kilala kung sino ang kasalukuyang kasintahan ng ex-wife niya. Ang alam lang niya, madalas itong pumupunta sa isang psychologist, kaya posibleng may alam ang doktor. Nakuha ni Lucifer ang pahiwatig at papunta na sana sa doktor. Sakto namang dumating si Chloe sa eksena para mag-imbestiga. Sinabi ni Lucifer na nalaman na niya ang lahat at hindi ang lalaking iyon ang mastermind. Dapat na silang pumunta sa psychologist. Naiinis si Chloe na nakikita niya si Lucifer kahit saan. Gusto sana niyang hulihin ito pero mabilis itong nakatakas at nagbiro pa. Napilitan si Chloe na payagan si Lucifer na sumama sa investigasyon. Habang nagbabiyahe, nagtanong siya kung bakit ba nandito si Lucifer. Lumabas na matapos mamatay si Layla, nagsimula nang mag-imbestiga si Lucifer ng mag-isa. Pumunta siya sa kasal ng unang pag-ibig ni Layla, si Jimmy. Matapos ang pagtatalo, napagtanto ni Lucifer na wala itong alam. Pero nakakuha siya ng impormasyon tungkol sa isa pang lalaki, ang taong pupuntahan nila. Habang papunta sa bahay ng doktor, dumaan muna si Chloe para sunduin ang kanyang anak sa paaralan. Pati si Lucifer ay tumulong sa pagtuturo sa kaklase ng bata. Kitang-kita na pilyo talaga si Lucifer. Pagkatapos ay mabilis silang pumunta sa doktor. Sa una, tumanggi ang doktor na ibunyag ang impormasyon tungkol sa pasyente dahil sa profesional na prinsipyo. Ngunit si Lucifer ay ang Panginoon ng Impyerno at mayroon siyang kakaibang kakayahan. Kapag tumingin siya ng diretsyo sa mata ng isang tao, kusa nitong inilalabas ang pinakamalalim at pinakatotoong hangarin nito. Dahil dito, hindi na iwasang sabihin ng doktor na may nakarelasyon si Layla at maaari nilang tanungin ang taong iyon para sa karagdagang impormasyon. Kaya nagpunta ang dalawa kay Jay. Ngunit wala rin itong gaanong alam. Napansin nila ang relo sa kanyang kamay na kaparehong-kapareho ng relo ng mamamatay. Lumabas na ang relo pala ay regalo ni Layla at bawat boyfriend niya ay nakatanggap ng parehong relo. Matapos makuha ang pahiwatig, bumalik sina Lucifer at Chloe sa bar para pag-aralan ang kaso. Napagtanto nila na 3 ang boyfriend ni Layla at lahat sila ay binigyan ng magkakaparehong relo. Pero bakit mayroon ang mamamatay ng ganoong relo? Habang nalilito sila, nagbiro si Mace, isang waitress sa bar, na kahit bagong patay si Layla ay biglang tumaas ng maraming beses ang benta ng album nito at umabot pa sa ika-15 na pwesto sa charts. Agad na nakuha ni Chloe ang mahalagang punto. Alam na niya kung bakit taglay ng mamamatay ang relo. Nakuha rin ni Lucifer ang ideya. Agad silang nagpunta sa kumpanya ni Jimmy. Lumabas na si Jimmy ay hindi lang dating kasintahan, kundi siya rin ang may-ari ng kumpanyang naglabas ng album ng babaeng blondie. Pagkamatay nito, biglang tumaas ng todo ang sales. Kailangan ng pera ni Jimmy, kaya umupa siya ng hitman para patayin ang babae. Kinuha niya ang relo bilang kabayaran ng hitman. Nang malaman ni Jimmy na nabunyag ang kanyang plano, agad siyang kumuha ng isang tao sa paligid bilang hostage. Walang takot na humakbang si Lucifer, hindi alintana ang babala ni Chloe. Napilitan si Chloe na kumilos at pabagsakin si Jimmy. Galit na sumigaw si Lucifer kung bakit niya ito pinatay. Hindi pa raw niya ito napapahirapan. Nagkaroon sila ng pagtatalo at nakalimutang tingnan kung kaya pa ni Jimmy na umatake. At ayun nga, binaril niya si Chloe. Sinubukan ni Lucifer na pakalmahin si Chloe at sabihin hindi siya mamamatay. Sinamantala ni Jimmy ang pagkakataon at binaril si Lucifer. Sa pagkakataong ito, tunay na nagalit ang Panginoon ng Impyerno. Hinawakan niya si Jimmy at ibinunyag ang kanyang tunay na anyo. Bago mawalan ng malay si Chloe, nakita pa niya si Lucifer na sinasalo ang bala para sa kanya at ang nakakatakot niyang hitsura bilang demonyo. Nakahiga si Chloe sa kama ng ospital. Nagpasalamat siya kay Lucifer sa pagsagip sa kanya, ngunit hindi niya maitago ang pagkalito kung bakit kayang tamaan ni Lucifer ng napakaraming bala nang hindi nasasaktan. Hindi ito diretsong sinagot ni Lucifer at umalis na lamang ng ospital. Pagbalik niya sa bar, bagong babalang siya ng kotse nang may makasalubong siyang anghel. Ang kanyang kapatid si Amenadiel. Binalaan siya ni Amenadiel na huwag magpadala sa emosyon ng tao at bumalik agad sa impyerno. Sa kalye, may isang lalaking nagpakilalang sugo ng Diyos na malakas na nangangaral.
Sinasabi niya sa mga tao na magsisi sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng pera. Tumayo si Lucifer sa tabi niya at sarkastikong sinabi na hindi naman siya ganoon kasama tulad ng sinasabi nito. Ang ambisyon at pagnanasa, ayon kay Lucifer, ay parehong nagmumula sa tao. Nainis agad ang lalaki. Akala niya ginugulo ni Lucifer ang kanyang negosyo kaya pinaalis niya ito. Pero lalo lang itong ikinagalit ni Lucifer. Nangako siya na gagawin niya itong alipin. Nataranta ang lalaki at sumigaw sa lahat na si Lucifer ay isang demonyo. Pero walang naniwala. Nang gabing iyon, palihim na sinundan ni Chloe si Lucifer. Nakita niyang tumutugtog ito ng piano sa gitna ng bulwagan. Lumapit siya para kausapin ito. Hindi nagpakita ng pagkagulat si Lucifer. Maingat lang niyang tinanong kung bakit siya naroon. Tinanong ni Chloe kung bakit kaya siyang barilin ng 6 na beses nang hindi nasasaktan. Iginiit pa rin ni Lucifer na siya ang Panginoon ng impyerno. Siyempre, hindi iyon pinaniwalaan ni Chloe. Akala niya nagsisinungaling ito. Nagdesisyon siyang gamitin ang kanyang ganda para lapitan at subukin si Lucifer. Akala ni Lucifer ay muli niyang nagamit ang kanyang kakaibang alindog. Pero makalipas ang ilang segundo, tumayo si Chloe. Sinusuri lang pala niya kung nakasuot ito ng bulletproof vest. Naiinis na sinabi ni Lucifer na totoong demonyo siya. Nagtaka rin siya kung bakit hindi gumagana sa kanya ang kanyang kapangyarihan. Sa normal na tao, kapag tumingin si Lucifer ng diretsyo sa mata nila, kusang lumalabas ang kanilang pinakamalalim na pagnanasa. Pero kay Chloe wala itong epekto. Bago pa man makapag-isip si Lucifer, nakatanggap si Chloe ng tawag. May naaksidente malapit lang. Pagdating niya sa lugar, nalaman niyang namatay ang biktima dahil hinahabol at kinukunan ng larawan ng isang paparazzi. Sa sobrang takot, nagmaneho ang biktima at nauwi iyon sa brutal na aksidente. Sumunod si Lucifer. Natuklasan niyang nandoon pa rin ang paparazzi. Nakilala agad ni Chloe si Steve. Galit na galit niyang sinisi si Steve dahil may namatay dahil lang sa ilang litrato at hindi ito makakataka sa parusa. Nagpakita ng pagsisisi si Steve at pumayag na managot. Pero may kutob si Lucifer na may mali. Dahil napakadali nitong umamin, ginamit niya agad ang kanyang kapangyarihan. Doon nagsimula si Steve magsabi ng totoo na may mastermind sa likod nito. Pero bago niya mabanggit ang pangalan, dumating ang isang pulis at kinuha siya kaya naputol ang bakas. Dahil wala nang matibay na lead, nagpasya si Chloe na simulan muli ang investigasyon mula sa simula. Siyempre, sumama si Lucifer. Bumalik sina Lucifer at Chloe sa bahay nito. Masayang tumakbo ang anak ni Chloe para yakapin si Lucifer. Pero ayaw talaga ni Lucifer sa mga bata. Kaya gumawa siya ng napakabatang isip na bagay. Pinulot niya ang laruan ng bata at malayo itong inihagis, saka sinabing kunin ito. Agad siyang pinalayas ni Chloe mula sa bahay. Iniinteroga si Steve nang biglang pumasok si Lucifer sa silid. Akala ni Steve ay tungkol sa kaso ang pakay ni Lucifer, pero ang totoo, gusto lang nitong magtanong tungkol kay Chloe. Ibinunyag ni Lucifer na siya si Satanas na kayang maglabas ng pinakamalalalim na pagnanasa ng isang tao. Pero hindi gumagana ang kakayahang iyon kay Chloe. Mukhang kilala ni Steve si Chloe ng mabuti. Noong 19 anyos pa lang si Chloe, nagbida siya sa isang pelikulang nagpasikat sa kanya ng isang iglap. Pero 2 linggo pagkatapos noon, bigla namang namatay ang kanyang ama. Palihim na kumuha ng mga litrato si Steve sa burol at nahuli siya ni Chloe. Simula noon, naging malalim ang alitan nilang dalawa. Nakita ni Lucifer na mahalaga ang impormasyong iyon. Samantala, nakipagkita si Chloe sa ama ng biktima. Nalaman niyang noong araw ng insidente, bukod kay Steve ay may isa pa palang tao sa pinangyarihan. Ngunit hindi alam ng ama kung sino ito. Pagkatapos ng pag-uusap, nakatanggap si Chloe ng tawag, pumasok si Lucifer sa interrogation room nang walang pahintulot. Agad siyang nagtungo sa bar ni Lucifer, kung saan nagtatalo ito at si Mace. Ramdam ni Mace na nagbago na si Lucifer. Dati siyang Panginoon ng impyerno. Pero ngayon, nabubuhay siyang parang ordinaryong tao. Mainit ang pagtatalo nila nang dumating si Chloe at pinutol ang usapan. Nagpatuloy sila ni Lucifer sa pag-aanalisa ng kaso. Pinaghinalaan nilang hindi si Steve ang tunay na may kagagawan, kundi iba pa, isang photographer rin. At dahil sa propesyon nito, malaki ang posibilidad na nag-ikot ito sa mga lugar na may tsansa sa balita. Pumunta sila sa lugar na madalas puntahan ng mga paparazzi at mabilis na nakakita ng isang kahina-hinalang lalaki. Itinuro agad nito si Chloe at malakas na sumigaw na siya ang aktres noong 1 taon. Agad nagsulputan ang mga reporter at pinalibutan si Chloe. Galit na galit siya at muntik ng manapak. Nasa gilid si Lucifer, aliw na aliw at sinisigawan pa siyang suntukin ito. Siyempre, hindi iyon nagawa ni Chloe, kaya nakatakas ang lalaki. Pero paano siya makakatakas kina Lucifer at Chloe? Mabilis na natunto ng dalawa ang kinaroroonan nito. Palihim itong kumukuha ng litrato ng iba. Bigla niyang tinaas ang kamera at itinutok sa likuran. Makalipas ang 1 minuto, may 2 babaeng nagsisigawan at nag-aaway. Dagliang naunawaan ni Lucifer ang modus ng paparazzo, gumagawa ito ng gulo para magkaroon ng eksklusibong litrato. Pagbalik sa bar, muling sinuri ni Lucifer at Chloe ang mga balita ni Ron. Napansin nilang lahat ng mga post ni Ron ay puro unang labas ng balita, ibig sabihin ay palagi siyang nauuna sa pinangyarihan. Doon nila napagtanto na si Ron ang utak ng mga pangyayari. Dahil dito, nakakuha siya ng mga eksklusibong larawan. Gayunman, hindi nila maintindihan kung bakit si Steve, na may matinding alitan kay Chloe, ay handang akuin ang kasalanan para kay Ron. Pagkaalis ni Chloe, nagpasya si Lucifer na gamitin ang sarili niyang paraan upang harapin si Ron. Samantala, pumunta si Chloe sa interrogation room upang muling kausapin si Steve. Sinabi niyang matagal ng planado ni Ron ang pagpapasimula ng aksidente para lang makakuha ng balita. Nagulat ng husto si Steve nang marinig iyon at sa kanya ibinunyag ang buong katotohanan. Noong 16 anyos pa lamang si Ron, tinuruan siya ni Steve ng buong propesyon, maging ang lahat ng teknik na alam niya.
Kasabay nito, umasa siyang hindi ulitin ni Ron ang mga pagkakamaling nagawa niya noon. Ngunit nang marinig niyang nakapatay ito nang hindi sinasadya, nagpa siya si Steve na akuin ang kasalanan upang protektahan siya, gaya ng ama na nagtatanggol sa anak. Hindi niya inakalang nililinlang na pala siya ng kanyang sariling estudyante. Habang emosyonal ang dalawa, nakatanggap ng tawag si Chloe. Na-report na nawawala si Ron. Nakaramdam si Chloe ng kakaiba. Pagbalik niya sa interrogation room, nadiskubre niyang nawawala na rin si Steve. Sa ibang lugar naman, dinala ni Lucifer si Steve sa isang kalye. Nalilito si Steve at tinanong si Lucifer kung bakit siya dinala roon. Binuksan ni Mace ang trunk ng sasakyan, hinila palabas si Ron, at inihagis kay Steve ang isang baril. Sinabi niyang handa nang umamin si Steve sa lahat. Kung hindi kikilos si Ron, makukulong siya habang buhay. Tinitigan ni Lucifer si Steve at sinabing ang taong itinuring niyang anak ay pinagtaksilan siya para sa pansariling kapakinabangan. Noon nagsimulang kabahan si Ron. Kung totoong umamin si Steve, siya ang makukulong habang buhay. Kaya hindi nag-atubili si Ron na barilin ang kanyang guro, pero sa kabutihang palad, walang bala ang baril. Nabigla si Steve at sinabing itinuring niya itong parang anak, ngunit gusto pala siyang patayin. Kaya ngayon, si Steve naman ang nagbanta at itinutok ang baril kay Ron. Dumating si Chloe sa mismong sandaling yon. Agad niyang sinubukan pakalmahin si Steve. Sang-ayon si Lucifer at ramdam niyang may saysay ang mga sinasabi ni Chloe. Ang dalawang taong itinuring ang isa't isa bilang mag-ama ay ngayon nagbabanggaan dahil sa pagtataksil. Bilang Panginoon ng Impyerno, nagpa siya si Lucifer na mamagitan. Gusto niyang iligtas ang dalawa. Nang hilahinda ni Steve ang gatilyo, agad na tinawag ni Lucifer ang anghel na si Amenadiel. Sa pagdating nito, bumagal ang oras sa paligid. Kapag bumababa pala ang isang anghel sa mundo, halos humihinto ang oras at espasyo. Na-block ni Lucifer ang bala sa tamang oras at pinabalik si Amenadiel. Pagbalik ng normal ng oras, lubos na nagulat si Chloe sa nangyari. Hindi niya matanggap ang nakita niya. Tinanong niya si Lucifer dahil malinaw niyang nakita na pinaputukan ni Steve. Nasa harapan niya si Lucifer noon, kaya paano nakalusot ang bala at bakit nagpakita si Lucifer sa likuran niya? Seryosong sagot ni Lucifer, tumawag siya ng anghel para tumulong. Hindi siyempre naniwala si Chloe, pero muling nabuo ang kanyang hinala tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Lucifer. Pagkatapos, pumunta si Chloe kay Jimmy para magtanong tungkol sa pamamaril ni Lucifer, ngunit matinding napuruhan na ngayon si Jimmy. Kahit marinig lang ang pangalang Lucifer ay nagpapakulo na ng dugo sa kanya at pinapalo niya ang ulo niya sa salamin. Sa party na inorganisa ng football star na si Jackson, mabilis na napansin ni Lucifer na kakarampot lang na tinanggihan ni Jackson ang imbitasyon ng isang babae. Dahil sa likas niyang pagiging magulo, agad siyang lumapit dito. Ginamit niya ang kanyang kakayahang makaakit para mapalabas ni Jackson ang tunay nitong mga nais. Lumabas na hindi interesado si Jackson sa pag-ibig. Hindi pa siya kailanman nagmahal. Ngunit dahil sa pang-akit at impluensya ni Lucifer, sa wakas ay tinanggap ni Jackson ang imbitasyon ng babae. Paglingon ni Lucifer, agad siyang nakipag-usap sa isa pang babae. Pero akala ng babae na nag-aastang Lucifer lang siya. Dahil ang Lucifer na kilala niya ay napakasikat. Biglang napagtanto ni Lucifer na may ibang taong malinaw na nagpapanggap bilang siya. Kinabukasan, nagmamadaling ginising ni Jackson si Lucifer. Takot na takot siya at sinabing patay na ang babaeng nakadate niya kagabi. Kaagad namang dumating si Chloe, ang pulis, sa crime scene. Sa pagtingin pa lang sa katawan, nakumpirma niyang isang pagpatay iyon. Una niyang kinwestiyon si Jackson, ang host ng party. Pero wala siyang nakuhang kapakipakinabang na impormasyon. Wala nang ibang paraan. Kailangan nilang imbestigahan ang bawat bisitang naroon kagabi. Patuloy na nagbibigay ng opinyon si Lucifer. Itinuro niya ang isang lalaki at sinabing dahil malaki ang kamay nito, posibleng siya ang pumatay. Pagkatapos itinuro niya ang isa pa at sinabing masyadong maputla ang mukha kaya kahina-hinala rin. Naiinis na si Chloe, iniisip na pinipigilan ni Lucifer ang investigasyon. Kaya pinalabas niya ito. Habang nangangalap ng ebidensya si Chloe, bigla siyang nakarinig ng ingay sa labas. Si Lucifer lang pala ulit. Handa na sana niyang pagalitan si Lucifer nang matuklasan niyang may video sa cellphone niya, ang video ni na Jackson at ng babae kagabi. Agad na kumilos si Chloe. Dali-dali niyang tinungo si Jackson para arestuhin ito. Sumigaw si Jackson na wala siyang kasalanan at si Lucifer daw ang may kagagawa ng lahat. Dahil dito, sobrang nadismaya si Lucifer. Ngunit sinabi niya na kaya niyang makita kung sino ang mabuti at masama. Si Jackson ay isang mabuting tao at hindi pwedeng gawing ebidensya ang video laban sa kanya. Pero para kay Chloe, ang isang lalaking higit 20 taon nang walang girlfriend, biglang nakipag-date at may video pa bilang ebidensya. Siguradong natakot ito na masira ang reputasyon, kaya pinatay ang babae. Hindi na nakasagot si Lucifer at umalis na lang na galit. Pagbalik niya sa bar, iinom sana siya nang muli na namang dumating si Mace. Inireport niya na may isang taong nagpapanggap bilang siya, kumain ng halagang $2,000 na chicken wings, at tumakas ng hindi nagbabayad. Nang marinig ito, lalo pang nainis si Lucifer. Dahil dito, pumunta siya sa isang psychologist para mailabas ang kanyang sama ng loob. Pagkatapos makinig, diretsong sinabi ng doktor ang totoong dahilan kung bakit siya galit, dahil tinanggihan siya ni Chloe. Kung mahahanap niya ang totoong salarin, mawawala ang lahat ng problema. Pagkarinig nito, tila natauhan si Lucifer. Agad nilang pinuntahan ni Chloe ang manager ni Jackson para tanungin ito. Dahil sa kapangyarihan ni Lucifer at sa pressure ni Chloe, sa wakas ay umamin ang manager. Nagkaroon si Jackson ng girlfriend na ang pangalan ay Bella. Mahal na mahal ni Bella si Jackson. Nagsimula siya bilang isang tagahanga pero mabilis silang naging magkasintahan. Ngunit unti-unti siyang naging sobrang kontrolado. Minsan, habang kumakain si Jackson kasama ang isang babaeng fan, nalaman ito ni Bella. Nagwala siya at nabali pa ang ilong ng babae. Para protektahan si Jackson, pinilit ng manager na tapusin nila ang relasyon.
Kung nandun si Bella noong gabing nangyari ang krimen, malaki ang posibilidad na siya ang salarin. Agad na hinanap nina Lucifer at Chloe si Bella, pero hindi ito nakipagtulungan. Sa sandaling iyon, biglang sumabog ang kanyang sasakyan. Sa interogasyon, inamin ni Bella na nandoon siya sa party noong gabing iyon, at ang pagsabog ng sasakyan ay gawa ng kanyang karibal. Nakaramdam ng matinding pagdududa si Chloe. Habang ina-analyze niya ang pangyayari, nakatayo si Lucifer sa tabi niya at patuloy na pinipilit si Bella na umamin. Pinipilit ni Lucifer na patunayan ang kanyang kakayahan kay Chloe, pero mabilis na nagbigay ng alibay si Bella. Nang malaman niyang may bagong girlfriend si Jackson, pumunta siya sa ice cream shop at umiyak doon buong gabi. Muli na namang napako ang investigasyon. Sa sandaling iyon, nakakita sila ng isang kahina-hinalang babae sa paligid ng lugar ng pagsabog. May kriminal na record ang babaeng ito, pero para makalapit sa kanya, kailangan nila ng mukhang hindi niya kilala. Kumpiyansang tinanggap ni Lucifer ang misyon. Ginamit niya ang dahilan na business talk para akitin ang babae papunta sa isang eskinita. Pero pagharap pa lang nila, sinabi ng babae na may isang taong nagpapanggap bilang Lucifer at niloloko ang mga tao. Lubhang nalito si Lucifer, tila may naalala, at bigla niyang pinalaya ang babae. Agad siyang tinakbo ni Chloe at ng team para tanungin, pero kalmadong sinabi ni Lucifer na may sarili siyang plano. Lumabas na gusto niyang hilingin sa babae na tulungan siyang hanapin ang impostor. At hindi nagtagal, sa bar niya, naroon na si Lucifer at malamig na tinatanong ang lalaki kung sino siya at bakit siya nangahas magpanggap bilang Lucifer. Galit na galit siya dahil hindi kasing gwapo ang impostor, pero naglakas loob na gayahin siya. Ipinilit pa rin ng lalaki na siya ang tunay na Lucifer at dapat siyang palayain. Siyempre, hindi siya pinatawad ni Lucifer. Tinakot niyang bubunutin ang lahat ng mga daliri sa paa nito. Takot na takot ang lalaki at paulit-ulit na nakiusap na patawarin siya. Inamin niya na isa lamang siyang walang trabaho na sanay mandaya para makakuha ng libreng pagkain. Makalipas ang ilang sandali, kumalma rin si Lucifer at pinalaya siya. Si Mace na nakatayo sa tabi niya hindi na nakatiis. Para sa kanya, nagiging mabait na si Lucifer at hindi iyon ugali ng isang Panginoon ng impyerno. Nanahimik lang si Lucifer. Pagkatapos ay binayaran pa rin niya ang babaeng tumulong sa kanya para mahuli ang impostor. Pero sa susunod na segundo, biglang rumonda si Chloe at ang investigasyon team at inaresto ang babae dahil sa kasong pagpatay. Nagmakaawa ang babae, sinasabing hindi siya pumatay ng tao. Pinasabog lang daw niya ang sasakyan ng karibal niya bilang paghihiganti. Ang manager pala ang nag-utos na kunan ng patago ang love clip ni Jackson. Ang biktima ang pinadala para akitin si Jackson, ngunit sa huli, tumanggi ang babae sa utos kaya siya pinatay. Agad na naintindihan ni Lucifer at Chloe na ang totoong salarin ay ang manager. Pero wala pang ebidensya si Chloe. Kailangan nilang mahuli siyang umamin. Lagi niyang isinisisi kay Bella ang nangyari. Ngunit sa totoo lang, hindi naman inimbitahan si Bella sa party. Kaya paano niya malalaman na naroon siya kung hindi naman siya present? Pumunta sina Lucifer at Chloe sa conference room, kunwaring magtutuloy sa investigasyon at nagbabalak dalhin si Jackson. Nataranta ang manager at nagsabing huwag at dapat si Bella ang hulihin. Sagot ni Chloe, walang nakakita kay Bella sa party. Mabilis na sabi ng manager na nakita niya ito. Umiti si Chloe at sinabing sapat na yon. Umamin na ang babae sa lahat. Lumabas na natatakot ang manager na iwanan siya ni Jackson kapag sumikat ito, kaya nagplano siyang gamitin ang video para kontrolin siya. Pero sa huli, hindi sumunod ang babaeng inupahan niya. Galit na galit siya at hindi na niya napigilan ang sarili kaya napatay niya ito. Nagalit si Lucifer. Isang kamay lang niya ang ginamit para itulak ang manager hanggang tumama ito sa salamin. Agad siyang pinigilan ni Chloe. Inaresto ang manager. Para namang batang nagmamalaki si Lucifer sa harap ni Chloe sa nagawa niya. Pag-uwi, paulit-ulit na pinanood ni Chloe ang video kung paano tinulak ni Lucifer ang manager. Puno siya ng pagdududa. Paano nagawa ng isang normal na tao na itulak ng ganoon kalakas ang isang malaking lalaki gamit ang kamay lang hanggang mabasag ang tempered glass? Habang naliligo si Chloe, bigla siyang may narinig na ingay. Nagmadali siyang lumabas dala ang isang sandata. Sino ang mag-akalang makikita niyang nagluluto si Lucifer sa kusina? Sa sandaling yon, dumating ang ex-husband ni Chloe, dala ang kanilang anak. Sa ganitong eksena, imposibleng hindi magkamali ng akala si Dan. Dahil dito, galit na pinalayas ni Chloe si Lucifer. Dahil sa pagkakasipa palabas, pumunta si Lucifer sa psychologist para ilabas ang sama ng loob. Galit na galit at nagrereklamo siya, paano raw siya, isang Panginoon ng impyerno, ay nakuhang sipain palabas ng bahay. Siguro raw may problema sa utak si Chloe. Tinawanan lang siya ng doktor at sinabing dapat ay kumilos muna siya bilang isang normal na tao kung gusto niyang makalapit kay Chloe. Naliwanagan si Lucifer. Naisip niyang magsimula sa pamamagitan ng pag-imbita kay Chloe na maglaro ng baraha. Sa parehong oras, tumanggap si Chloe ng bagong kaso. Nawawala ang isang babae na ang pangalan ay Lily. Huling nakita siya sa isang club. Dati nang nakatrabaho ng pulis si Ben, ang nagtatag ng club. Pinaghihinalaan nila ito, ngunit wala silang sapat na ebidensya para kasuhan siya. Alam ni Dan na may lecture si Ben ngayong gabi at pagkatapos nito ay magkakaroon ng pribadong party para sa mga mayayaman. Kasama si Lucifer sa guest list. At kahit ayaw niyang masangkot si Lucifer, napilitan si Dan na payagan si Chloe na sumama rito para makapag-imbestiga. Sa biyahe pa lang, masayang nagyayabang si Lucifer. Kahit paulit-ulit na sinasabi ni Chloe na trabaho lang ang pakay niya, iniisip pa rin ni Lucifer na gusto siya nito. Seryoso namang sagot ni Chloe na mas pipiliin pa niyang makipag-date sa yello't niebe ng impyerno kaysa kay Lucifer. Natawa si Lucifer at sinabing kaya niyang palamigin ang impyerno. Sa lecture, nakita nilang naroon din ang nakababatang kapatid ni Lily pero pinalabas ito ng mga gwardiya. Gusto siyang tulungan ni Chloe pero ayaw siyang papasukin ng security. Napilitan si Lucifer na makialam.
Ginamitan niya ng kapangyarihan ang gwardiya, sinasabing maraming magagandang babae sa labas. Pero sagot ng gwardiya ay bakla siya, kaya naging sobrang awkward ang sitwasyon. Sa huli, nalutas pa rin ni Lucifer ang problema. Matapos makausap ang kapatid ni Lily, mas nakumbinsi sina Chloe at Lucifer na si Ben ang pangunahing suspect. Nagsimula ang talumpati at nagsalita si Ben sa entablado. Biglang nasabi ni Lucifer ang totoong identidad ni Chloe bilang pulis. Agad silang pinalabas sa party. Nasira ang plano. Pero may bago namang naisip si Lucifer. Libre ang bar niya ngayong gabi. Kung mahilig talaga sa party si Ben, siguradong pupunta siya. Pagkatapos ay bumalik sila sa bahay ni Lucifer. Pero pagpasok nila, agad na naghubad si Lucifer ng lahat ng suot niya. Sabi niya, ginagawa niya yon para maging patas kay Chloe dahil aksidente niyang nakita itong hubot-hubad noong nakaraan. Nagulat si Chloe at sinabing isuot niya agad ang mga damit niya. Pagharap ni Lucifer, napansin niyang may dalawang malalaking peklat sa likod nito. Tinanong niya kung ano ang mga yon. Sagot ni Lucifer, yun daw ay bakas ng pagputol ng kanyang mga pakpak nang tumakas siya mula sa impyerno. Hindi makapaniwala si Chloe. Gusto niyang hawakan ang mga peklat para makasiguro. Pero mabilis siyang pinigilan ni Lucifer. Marahil ang mga peklat na yon ay dala ang sugat ng kanyang kaluluwa. Gabi ng party, naganap ito sa bar ni Lucifer. Sa teritoryo niya, madali niyang makokontrol ang lahat ng mangyayari. Mabilis na natuklasan ni Chloe si Ben na nakatayo sa isang sulok ng palihim, may labis na tensyon sa mukha. Gusto ni Chloe na lapitan siya mula sa gitna ng tao. Nagtanong siya sa ilang tao pero wala siyang nakuha na kapaki-pakinabang na impormasyon. Sa halip, napagtanto ni Ben na iniimbestigahan siya. Agad siyang tumayo at papalabas ng shop. Pero lihim na ikinandado ni Lucifer ang pinto mula sa labas. Natakot si Ben at hinugot ang baril para takutin si Lucifer. Lumitaw si Chloe mula sa likod at mabilis siyang hinarang. Inamin ni Ben na may isang tao na kumidnap kay Lily. Kung ipagpapatuloy nila ang investigasyon, mamamatay si Lily. Lumabas na si Lily pala ang kanyang girlfriend. Kilala nila ang isa't isa ng 4 na buwan. Patuloy na humihingi ng ransom ang mga kidnappers. Agad na tinawagan ni Lucifer ang mga kidnappers at ipinakilala ang sarili bilang Lucifer. Sinabi niya sa kanila na ibigay ang lokasyon ng transaksyon at dadalhin niya ang pera. Pagkatapos marinig ito, nagpadala ang mga kidnappers ng video bilang patunay na buhay pa si Lily. Pumunta sina Lucifer at Chloe sa lugar ng transaksyon. Sa biyahe, tanong ni Chloe kung totoo bang demonyo si Lucifer. Paano kaya siya makakaramdam kapag siya ay binaril? Dahan-dahang tinapik ni Lucifer ang balikat niya at sinabi na bahagya lang niyang naramdaman ang sakit. Walang dumaloy na dugo, walang naiwan na sugat. Naisip ni Lucifer na tila nagsisimula ng maniwala si Chloe sa kanya. Ngunit hindi inaasahan, lihim na sinundan ni Ben ang dalawa sa lokasyon ng transaksyon. Nag-alala si Chloe na baka may mangyari kaya sinundan niya ito. Mabilis na nahabol ni Lucifer si Ben at ikinandado ang pinto. Nangako siya sa mga kidnappers na hindi niya dadalhin ang pulis kaya gusto niyang siya ang humawak ng sitwasyon. Mabilis na hinabol ni Lucifer si Ben sa loob. Biglang lumitaw ang isang kidnapper sa likod nila, itinuro ang baril sa kanila at humingi ng pera. Sinabi ni Lucifer na isang panig lang ang magbibigay ng pera at ang kabilang panig ang magpapalaya sa tao ng sabay. Nakita ng kidnapper na hindi epektibo ang pananakot kaya sinubukan niyang kunin ang bag ng pera. Habang nagpupumilit si Lucifer, sobrang nag-alala si Ben kay Lily kaya kusang ibinigay ang pera. Pagkatanggap ng kidnapper sa pera, wala na siyang balak na palayain ang tao. Galit na hinugot ni Ben ang baril at itinuro ito sa kidnapper. Ngunit hindi inaasahan, sa sandaling iyon, binaril ni Lily si Ben. Nagulat si Lucifer at hindi maintindihan ang nangyayari. Lumabas na ito pala ay isang plano na siya mismo ang nagdirect. Ang buong kidnapping ay plano ni Lily at ng kanyang kapatid. Ang kidnapper pala ay ang kapatid niya at nagkunwari si Lily bilang biktima para blackmail si Ben ngayon. Nasasaktan si Ben, iniisip na tunay niyang minahal si Lily, ngunit siya ay niloko nito. Hindi inaasahan, nagalit din si Lily at sinabi na sinasabi ni Ben na mahal niya siya pero hindi man lang niya maalala ang pangalan niya. Lumabas na si Lily pala ang unang pag-ibig ni Ben 2 taon na ang nakalipas. Noon, tunay niyang minahal si Ben pero bigla itong nawala ng walang paliwanag. Kaya naman, determinado si Lily na maghiganti, paibigin muna niya si Ben at sa kanya ito pagtaksilan upang maranasan niya ang parehong pisikal at emosyonal na sakit. Sinabi ni Ben na nagbago na siya at hindi na siya ang taong dati. Naintindihan ni Lucifer na tunay ngang nagsisi si Ben at naisip niyang dapat magpatawaran na lang sila. Pero hindi sumang-ayon ang kapatid ni Lily. Pinilit niya ang kanyang kapatid na patayin si Ben at si Lucifer upang takpan ang mga ebidensya. Hindi pinayagan ni Lucifer na lumala pa ang sitwasyon. Ipinakita niya ang kanyang totoong anyo bilang isang demonyo na labis na kinatakutan ni Lily. Dumating si Chloe sa sandaling iyon. Sa pamamagitan ng salamin, nakita niya ang totoong anyo ni Lucifer. Natakot siya at nagtanong kung sino siya. Sagot ni Lucifer na isa siyang demonyo. Kung hindi man siya paniwalaan ni Chloe, maaari rin siyang barilin. Nag-atubili si Chloe sandali pero sinubukan niyang hilahin ang gatilyo. Ngunit isang segundo lamang, bigla namang namutla si Lucifer sa sakit at nakita ang maraming dugo na dumadaloy. Nang makita niyang nasaktan siya, labis na nagulat si Lucifer. Hindi siya makapaniwala na siya, ang Panginoon ng impyerno, ay nasaktan ng bala ng isang tao. Pagbalik sa bar, ikinuwento ni Lucifer kay Mace ang buong pangyayari. Hindi rin makapaniwala si Mace. Para sa kaligtasan, iminungkahi ni Mace na dapat bumalik si Lucifer sa impyerno. Sa parehong oras, may isang lalaki na nagmamaneho sa warehouse at papalabas ng isang container. Nakita ito ng gwardiya at agad siyang tumakbo para pigilan siya. Naisa na niyang tumawag para magpatunay pero, hindi inaasahan, inatake siya ng lalaki at pinatay sa pamamagitan ng pagkakakulong sa leg.
Pagkatapos noon, kinuha ng lalaki ang container. Kinabukasan, tumawag kay Lucifer si Chloe at pumunta siya sa lugar ng insidente. Hindi masyadong interesado si Lucifer sa kaso kaya naglaro na lang siya gamit ang mga kagamitan. Nainis si Chloe at pinaalalahanan siya pero hindi pinansin ni Lucifer. Nahihilo pa nga siya sa nakakatawang sitwasyon. Umalis siya at sinabi na kung may mas kawili-wiling kaso, dapat tawagan siya. Pagbalik ni Lucifer sa bar, nagrereklamo siya nang sabihin ni Mace na may problema. Lumabas na ang ninakaw na container ay pag-aari pala ni Lucifer. Nagulat si Lucifer at sinabi na ayos lang dahil hindi na niya kailangan ang laman nito. Nakangisi si Mace at sinabi na kung hindi niya kailangan, ayos lang, pero kung kumalat ang balita, agad na isipin ng mga tao na madaling nakukuha ang gamit ng demonyo at masisira ang reputasyon niya. Naisip ni Lucifer na may punto ito kaya bumalik siya sa lugar ng insidente. Sinabi niya kay Chloe na kanya ang container. Nagulat si Chloe at nagtanong kung bakit hindi niya sinabi sa kanya agad. Sagot ni Lucifer, ngayon lang niya nalaman. Sinabi ni Mace na bantayan niya ito para sa kanya pero hindi niya alam kung ano ang laman nito. Seryoso na nagtanong si Chloe kung paano kung puno ng kontrabando ang warehouse. Gumawa si Lucifer ng dahilan para umiwas, sinabing may clue siya at kailangan nilang hanapin agad ang salarin. Sinundan nila ni Chloe ang clue papunta sa isang dalampasigan kung saan nakilala nila ang isang nagtitinda ng ice cream na siya pala ay isang tagadala ng kontrabando. Lumabas na ginamit ni Mace ang taong ito upang mahanap ang warehouse at kung ninakaw ang container, malamang ay dahil sa taong ito nag-leak ng impormasyon. Sa ilalim ng presyon ni Lucifer at Chloe, sa wakas ay ibinunyag ng nagtitinda ng ice cream ang pangalan ng hari ng demonyo na kumokontrol sa port. Maaaring alam ng hari ng demonyo ang nangyari. Agad gustong papurihan ni Lucifer si Chloe sa pagiging mahusay niya, pero si Chloe ay gusto lamang malaman kung ano ang laman ng container. Umiiwas si Lucifer na direktang sagutin ito at sinabi na regalo ito mula sa kanyang ama. Nawalan ng pasensya si Chloe at nagdesisyong huwag na papayagan si Lucifer na makibahagi sa investigasyon. Tinawagan niya si Dan at sinabi na naniniwala siya na ang container ni Lucifer ay may kontrabando. Sinabi rin niya kay Dan na imbestigahan ang bar ni Lucifer. Masayang tinanggap ni Dan ang tungkulin. Pagdating niya, nakilala ni Dan si Mace. Nang malaman niyang ex-husband ni Chloe siya, agad na nagtanong si Mace kung opisyal na silang nagdiborsyo. Pagkatapos, pumasok siya sa opisina at bigla na lamang pinatulog si Dan. Nang magising, natagpuan ni Dan ang sarili niyang nakahiga na hubot-hubad sa bahay ni Chloe. Mabilis siyang nagtago sa kwarto ng kanilang anak bago bumalik si Chloe. Pagkatapos, bumalik siya sa bar. Sinabi ni Mace na kung muling matutulog silang magdalawa ni Chloe, magbabalikan sila at iwas siya kay Lucifer. Naisip ni Dan na katawa-tawa iyon at handa na sanang arestuhin si Mace, pero matalino itong inilabas agad ang mga libro. Pagkatapos suriin, walang nakitang anomalya sa mga libro ng bar. Kasabay nito, pumunta si Lucifer upang makita ang isang doktor. Sinabi niya na palagi niyang ginagamit ang mga identidad bilang may-ari ng bar at pulis para maitago ang sarili. Direktang tinanong siya ng doktor kung bakit hindi niya sinubukang mamuhay ng totoo sa sarili. Napaisip si Lucifer pero hindi niya tinanggap at sinabi na duda siya sa kakayahan ng doktor. Pagkatapos nito, tumayo siya at umalis. Pagkatapos, lumapit si Lucifer kay Chloe at taos-pusong humingi ng paumanhin. Ipinaalam niya na kailangan niyang hanapin ang kanyang bagay at umaasa siyang papayagan siyang magsiyasat kasama siya. Pumayag si Chloe. Pagkatapos, pumunta silang dalawa sa club ng hari ng demonyo na pinaniniwala ang may kinalaman sa pagnanakaw ng container. Pagpasok nila, agad silang tinutukan ng ilang mga matitigas na lalaki. Ngunit hindi natakot si Lucifer at lumapit sa mesa upang hilingin ang kanyang bagay pabalik. Lumapit ang isang matigas na lalaki para umatake, ngunit agad siyang nasupil ni Chloe. Napansin lahat ito ng hari ng demonyo. Inimbitahan niya silang dalawa sa isang pribadong kwarto para makipag-usap. Direktang tinanong ni Lucifer kung alam niya ang tungkol sa kamakailang pagnanakaw ng container. Kalma namang sinagot ng hari ng demonyo na matagal na siyang hindi kumokontrol sa hukuman. Wala siyang alam tungkol dito at wala rin siyang kinalaman. Ipinakita ni Chloe ang bakal na krus na nakuha niya sa lugar ng insidente. Sinabi ng hari ng demonyo na lahat ng car collector ay may ganitong bagay at hindi ito nangangahulugang anuman. Pagkatapos, pinatalsik niya sila pareho palabas ng kwarto. Ipinilit ni Lucifer na tiyak na may alam siya at kailangan nilang pilitin siyang umamin. Pero hindi sang-ayon si Chloe. Hindi pwedeng gumamit ng dahas ang pulis. Kailangan nilang sundin ang tamang proseso. Kaya sumakay sila sa kotse at lihim na sinundan ang hari ng demonyo. Tiyak na, makalipas ang ilang sandali, umalis siya mula sa club gamit ang sasakyan. Sinundan nila siya hanggang sa isang warehouse kung saan naghihintay ang hari ng demonyo sa isang tao. Nagsimulang mabagot si Lucifer at nagreklamo. Sinabi ni Chloe na lumitaw siya 5 taon na ang nakalipas. Pinaghihinalaan niya itong may kinalaman sa mga iligal na gawain. Kung may ebidensya siya, personal niya itong arestuhin. Gayunpaman, umaasa pa rin siyang mali siya dahil sa pakikipagtulungan sa kanya, nakita niya na medyo mabuti rin ang hari ng demonyo. Nang marinig ito, natuwa si Lucifer. Sinabi niya na hindi siya kailanman nagsinungaling sa kanya. Inamin niya na ang mga Russian doll sa container ay regalo ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, lumitaw ang taong hinihintay ng hari ng demonyo. Pero bago siya makapagsalita, binaril siya mula sa likuran ng isa pang tao. Mabilis na tumakas ang asasin. Agad bumaba si Chloe mula sa ambulansya upang gamutin ang sugatang tao. Habang hinahabol ni Lucifer ang asasin, napansin ng asasin na may sumusunod sa kanya. Kaya pumasok siya sa isang gusali. Hindi nag-atubili si Lucifer at sumunod agad sa kanya. Pero may baril ang kabilang tao at hindi na siya kasing immortal tulad ng dati. Kaya medyo nag-iingat siya. Nang maubos ang bala, agad siyang tumakbo papunta sa bubong. Hinabol siya ni Lucifer.
Sa bubong, tinanong ni Lucifer kung nasaan ang mga bagay sa kanyang container. Nanginig ang kabilang tao at umamin na siya ay hired hand lamang at hindi alam kung ano ang laman. Pero hindi niya maiwasang aminin na nakasilip siya sa loob. Pagkatapos nito, patuloy siyang humihingi ng tawad. Nagalit si Lucifer at ipinakita ang kanyang tunay na anyo. Natakot ng husto ang asasin at tumalon pababa mula sa bubong. Sa kabutihang palad, nailigtas ang hari ng demonyo sa ibaba at ibinunyag niya ang lokasyon ng container. Agad na dumating sina Lucifer at Chloe. Nang buksan nila ito, labis na nagulat si Chloe nang makita na ito nga ay isang Russian doll. Hindi niya maiwasang magtaka kung bakit ginugol ni Lucifer ang napakaraming pagsisikap para lang hanapin ang mga manika. Hindi sumagot si Lucifer. Nang umalis si Chloe, binuksan ni Lucifer ang isang lihim na compartment sa loob ng container. Wala roon. Ang pinakamahalagang bagay ay naiwan na sa iba. Dumiretso si Lucifer sa psychiatrist na may malungkot na pakiramdam. Tumitig sa kanya ang doktor at nagtanong, "Hindi mo pa nahanap, di ba?" Tumango si Lucifer. Sinabi ng doktor na may mga bagay na tunay na naintindihan lamang ng tao ang halaga kapag nawala na ito. Pagkatapos ay sinabi ng doktor na palagi raw tinatawag ni Lucifer ang sarili niyang Panginoon ng impyerno, at nabasa niya lahat ng kwento tungkol sa kanya. Bago siya ipatapon sa impyerno, ang kanyang pangalan ay Samuel at siya ay Angel of Light. Ang pangalang iyon ay simbolo ng pagmamahal ng Diyos sa kanya. Nagalit si Lucifer nang marinig ito. Sinabi niya na ang kanyang pagpapaimpyerno ay isang parusa. Bumulusok siya at sumuntok sa pader pagkatapos ay umalis. Pagbalik niya sa bar, dahan-dahang inalis ni Lucifer ang kanyang damit at ipinakita ang dalawang malalaking peklat sa kanyang likod. Lumalabas na ang ninakaw na bagay ay isang pares ng pakpak. Sinundan ito ni Lucifer at Maze sa pagtatanong sa 5 tao sunod-sunod ngunit wala pa ring resulta. Nagpasya si Lucifer na humanap ng makakatulong sa kanya. Sa oras na yon, si Chloe rin ay nahihirapan dahil sa isang komplikadong kasong pangrelihiyon na walang progreso. Sa unang pagkakataon, ipinakita ni Lucifer ang kanyang malasakit nang dahan-dahan niyang inaliw si Chloe sa ilang pangungusap. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang gagawin niya kapag naipit sa isang kaso na walang way out. Sumagot si Chloe na hahanap siya ng taong hindi natatakot sa kanya at handang maging tapat sa kanya. Ngumiti siya at sinabi na ang taong iyon ay parang si Lucifer. Ngumiti si Lucifer nang marinig iyon. Ngunit pagkatapos ay tila may naisip siya at agad na lumingon at umalis. Dumating si Lucifer sa tabing dagat kung saan siya at si Maze unang pumasok sa mundo 5 taon na ang nakalipas. Doon niya pinaputol ang kanyang mga pakpak kay Maze. Pagkatapos, tinawag ni Lucifer si Amenadiel upang makita siya. Nagulat si Amenadiel at nagtanong kung bakit siya tinawag doon. Sumagot si Lucifer na dito niya isinuko ang kanyang status bilang anghel at dito nagsimula ang lahat. Ipinagpatuloy niya na ninakaw ang kanyang mga pakpak at kailangan niya ang tulong ni Amenadiel. Ngunit tila nadismaya si Amenadiel. Sinabi niya na mula pa noong umalis si Lucifer sa impyerno, siya ang pumalit sa kanyang kapatid para bantayan ang gate araw-araw dahil natatakot na makatakas ang mga demonyo. Kinamumuhian ni Amenadiel ang trabahong iyon at galit niyang sinabi na ang mga pakpak ay sagradong relic at kung mapunta sa maling kamay, hindi mahulaan ang magiging bunga. Sinabi ni Lucifer na kaya kailangan niya ang tulong ng kanyang kapatid. Ngunit malamig na lumingon si Amenadiel. Sinabi niya na kung gusto ni Lucifer ng kalayaan, siya na mismo ang dapat maglutas. Nang tumanggi ang kanyang kapatid na tumulong, wala nang magawa si Lucifer kundi bumalik at hanapin si Chloe. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Lucifer ang katotohanan sa kanya na ang hinahanap niya ay isang peres ng ninakaw na angel wing. Hindi inaasahan, hindi napigilan ni Chloe na tumawa ng malakas. Akala ni Chloe nagbibiro si Lucifer pero seryoso ito. Wala siyang magawa kundi sabihin na tutulungan niya siyang ikalat ang balita upang hanapin ang angel wings sa buong lungsod. Ngunit may kondisyon na tutulungan siya ni Lucifer na lutasin ang kaso at masayang pumayag si Lucifer. Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw si Dan mula sa likuran. Magkatapat ang dalawang lalaki. Agad na naging tensyonado ang kapaligiran. Bagamat parehong sinubukan nilang ngumiti ng magalang, hindi sila kontento sa loob ng kanilang puso. Pagkatapos, pumunta sila sa eksena ng isang pamamaril. Dalawang masasamang tao ang nagpalitan ng putok laban sa pulis na si Malcolm. Kinalaunan, ginawaran si Malcolm ng medalya para sa kanyang katapangan, ngunit naramdaman ni Chloe na may mali. Nagdesisyon siyang muling imbestigahan ang insidente. Inirinak nila ang eksena. Gumanap si Lucifer bilang masamang tao at gumanap si Dan bilang pulis na si Malcolm. Nakatayo si Chloe sa likod ng pader at nanonood. Nagsimulang mag-imagine si Chloe. Sa sandaling iyon, iniabot ng masamang tao kay Malcolm ang isang bungkos ng pera. Aksidenteng nakagawa ng ingay si Chloe. Nadiskubre siya ni Malcolm, ngunit hindi niya siya tinulungan. Nagtago si Chloe sa likod ng pader at ilang segundo ang lumipas nang marinig niya ang putok ng baril. Nang tumakbo siya papunta, patay na ang masamang tao at nasugatan si Malcolm. Agad na tumutol si Lucifer na hindi makatuwiran ito. Kung natanggap ni Malcolm ang pera, nangangahulugan na siya ay kasabwat ng mga masamang tao. At ang pamamaril ng masamang tao kay Malcolm ay hindi makatwiran. Naisip ni Chloe na maaaring may ikatlong tao noon. Agad na sinabi ni Dan na ang crime scene ay na-search na ng mabuti at walang bakas ng ikatlong tao. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Dan ng text message na nagsasabing may clue tungkol sa pakpak ni Lucifer. Ang mga pakpak ni Lucifer ay ilalako sa isang black market ngayong gabi. Agapan ng mga pulis at arestuhin ang mastermind at pwede namang dumating si Lucifer mamaya upang kunin ang kanyang mga bagay. Gabing iyon, pumunta si Lucifer sa auction house. Biglang lumitaw si Amenadiel. Nang makita niyang dumating ang kanyang kapatid upang tulungan si Lucifer, lihim siyang natuwa. Ngunit pagdating sa pinto, hinarang si Lucifer dahil wala siyang imbitasyon.
Bagamat sinubukan niyang kumbinsihin ang mga gwardiya, hindi pa rin siya pinayagang pumasok. Nadiskubre ni Lucifer na may surveillance camera, kaya inilabas niya ang Hell Coin, simbolo ng kanyang kapangyarihan. Nang makita ito ng auctioneer, agad siyang inimbitahan sa isang pribadong silid. Labis na interesado ang taong ito sa coin ni Lucifer at gusto itong bilhin sa mataas na halaga. Ngunit tumanggi si Lucifer at hiniling na ibalik ang mga pakpak. Agad na sumenyas ang kabilang partido sa lahat ng mga gwardiya upang bunutin ang kanilang mga baril at itutok kina Lucifer at Amenadiel. Galit na sinabi ni Amenadiel na hayaan na lang silang magpaputok at tingnan kung sino ang mabubuhay at sino ang mamamatay. Natakot si Lucifer na masaktan, kaya agad niyang pinakalma ang kabilang partido at sinabi na siya mismo ang sasali sa auction upang mabawi ang mga pakpak. Nadismaya si Amenadiel na ang Lord of Hell na si Lucifer ay natatakot sa baril. Inamin ni Lucifer na mula noong araw na siya ay binaril, naramdaman niyang hindi na siya immortal. Bago pa niya maunawaan ang dahilan, kailangan niyang mag-ingat. Sagwa na sinabi ni Amenadiel na kung papatayin niya si Lucifer, agad itong babalik sa impyerno. Sa sandaling iyon, nagsimula ang auction. Ang unang item ay isang pulseras na minsang sinuot ng isang anghel. Magkatitig lamang sina Lucifer at Amenadiel at minisyan ang isa't isa ng may kahulugan. Ang pulseras na ito ay hindi kasya sa daliri ng isang anghel. Biglang lumitaw din si Chloe. Binalaan niya si Lucifer na malapit nang umatake ang mga pulis at dapat siyang umatras agad. Ang susunod na item sa entablado ay isang peres ng angel wing. Namangha ang mga manonood sa kahanga-hangang ganda nito. Natakot si Lucifer na makumpiska ng mga pulis ang mga pakpak. Nakiusap siya kay Amenadiel para tulungan siya o mawawala na magpakailanman ang mga pakpak. Pumikit si Amenadiel at tumigil ang oras. Tumakbo si Lucifer sa entablado, ngunit nadiskubre niyang peke ang mga pakpak. Galit na lumingon si Lucifer kay Chloe at tinanong kung ano ang ginagawa niya rito. Sinabihan din niya ito na huwag siyang hadlangan. Pinagtawanan siya ni Amenadiel at sinabi na dapat tulungan niya si Chloe na maglaho. Wala nang magawa si Lucifer kundi hayaan siyang ayusin ito. Matapos madiskubre na peke ang mga pakpak, nagpatuloy si Chloe sa pagsisiyasat sa lumang kaso sa Presidential Office, kung saan naganap ang gunfight sa pagitan ni Police Malcolm at dalawang drug dealer. Sa pagkakataong ito, nadiskubre ni Dan ang isang lihim na pasilyo at nakakita ng Master K. Ito ay isang susi na tanging mga pulis lamang ang may hawak. Ipinapahiwatig nito na ang enkwentro sa nakaraan ay malamang na itinakda ng isa pang pulis. Samantala, lihim na pumasok si Lucifer sa bahay ng auctioneer. Pagkapasok niya, agad siyang nagsimulang magmasid at mabilis na natagpuan ang kanyang mga pakpak. Galit na umungol si Lucifer nang makita na nakadisplay ang mga pakpak. Natakot ang kabilang partido at lumuhod upang humingi ng tawad. Inamin nito na may nag-hire sa kanya para gawin yon at hindi niya alam na pakpak ni Lucifer ang mga yon. Nagpatuloy si Lucifer sa pagtatanong kung sino ang mastermind. Sa tabing dagat, umupo si Lucifer sa gitna ng mga pakpak at nag-isip. Nang lumapit si Amenadiel, hindi inaasahan ni Lucifer na sinunog niya ang mga pakpak na pinaghirapan niyang hanapin. Nasaksihan ni Amenadiel sa sakit habang nasusunog ang relic para sa kanya, ang mga pakpak na sumisimbolo sa kanyang pananampalataya at misyon. Ngunit sinabi ni Lucifer na alam na niya ang katotohanan. Lumalabas na itinakda ni Amenadiel ang lahat upang pilitin ang kanyang kapatid na bumalik sa impyerno. Nagalit si Amenadiel at nakipaglaban kay Lucifer. Lumipas ang oras. Sa araw na yon, sa isang restaurant, sinusubukan ni Lucifer na ligawan ang isang babae gamit ang strawberries. Ngunit habang sila ay nag-uusap, isang sigaw ang umalingaw-ngaw na nagpahinto sa kanilang kasiyahan. Lumabas na may nangyaring pagpatay doon mismo. Ang biktima ay isang chef na siya ring may-ari ng restaurant. Ang lalaki ay nagngangalang David, isang tao na hinangaan ni Lucifer dahil sa kanyang mahusay na pagluluto. Sinabi ni Chloe na karaniwang nag-almusal si David sa restaurant bago pumunta sa supermarket para mamili ng mga pagkain. Eksakto ang oras kung kailan siya pinakain ng lason. Sinabi ng lahat sa restaurant na mahigpit at matindi ang personalidad ni David, ngunit itinuturing pa rin nila siyang parang ama. Interesado si Lucifer sa anak ni David. Ang pangalan niya ay Rick. Dati siyang chef, ngunit dahil hindi siya kinilala ng kanyang ama, siya ay tumakas sa bahay. Napagtanto ni Lucifer na rebelde rin si Rick kagaya niya, kaya agad niyang tinanong kung bumalik siya upang patayin ang kanyang ama. Itinanggi ni Rick at sinabi na gusto lang niyang makasalo ng pagkain kasama ang kanyang ama. Bumalik siya kahapon at ngayong umaga ay nag-almusal sila ng kanyang ama. Maayos ang lahat. Tinanong ni Chloe kung mamamana ba ni David ang restaurant kung siya ay mamatay. Sumagot si Rick na hindi niya ito karapat-dapat. Naramdaman ni Lucifer na napakaraming sablay ng pagkakataon. Kakabalik lang ni Rick at namatay na ang kanyang ama dahil sa pagkalason. Samantala, nagpatrol si Malcolm. Tinanong ni Dan si Malcolm kung bakit niya pinakiusapan na nakawin ang baril. Bukasang sinabi ni Malcolm na gusto niyang patayin si Lucifer. Nang makita ang gulat ni Dan, simpleng sinagot ni Malcolm na gusto lang niyang mabuhay. Kasabay nito, nakatanggap sina Chloe at Lucifer ng impormasyon na ang almusal ni David ay inihanda ng manager ng restaurant, si Annie. Kung mamamatay si David, mamanahin ni Annie ang restaurant. Ngunit biglang sumuka si Annie ng dugo at bumagsak sa lugar. Nang dinala si Annie sa emergency room, nagsimula si Chloe na hulaan na baka siya ang nakakain ng lason mula sa almusal ni David o may nagnanais patayin si David at Annie. Agad na pinaghinalaan ni Lucifer si Rick. Matagal na siyang wala sa bahay, ngunit bigla siyang bumalik kagabi at namatay ang kanyang ama ngayong umaga. Nakakuha rin si Chloe ng bagong clue. Isang babae na nagngangalang Austin ay nagkaroon ng mainit na pagtatalo kay David at Annie 2 araw na ang nakalipas. Pumunta sina Lucifer at Chloe sa lugar ni Austin at natagpuan na ang kanyang backpack ay may nakahabi na pangalan ni Rick na nagpapakita na malapit ang relasyon ni Rick at Austin.
Nagpatuloy sila sa paghahanap at natagpuan ang isang maliit na bag na naglalaman ng lason. Pagkatapos, bumalik si Austin at inamin na nag-away sila ni David. Ang dahilan ay dahil mahal niya si Rick, ngunit tumututol ang ama nito sa kanilang relasyon. Ngayong umaga, hindi siya nanatili sa restaurant kundi pumunta sa kanyang mga kaibigan. Sinabi rin niya na gusto ni Rick at siya na patunayan ang kanilang pagmamahalan sa ama nito. Plano rin ni Rick na magluto ng hapunan upang makipagkasundo sa kanyang ama. Napagtanto ni Lucifer na totoo ang sinasabi ni Rick. Lubhang nalungkot siya nang malaman na namatay ang kanyang ama. Hindi siya mukhang isang mamamatay tao, kaya nais ni Lucifer na imbitahan si Rick sa bahay ni Chloe para sa isang vegetarian na pagkain. Ipinaliwanag niya na naramdaman niyang inosente si Rick at nais niyang magsiyasat ng mas malalim. Gayunpaman, wala pa ring alibay si Rick. Maaari niyang makumpirma lamang na bumalik siya upang makipag-ayos sa kanyang ama. Hindi maaaring umasa lang si Chloe sa kanyang nararamdaman upang tapusin na inosente siya. Nag-aalangan pa siya nang makatanggap siya ng tawag mula sa laboratorio. Hindi tugma ang lason na natagpuan sa bahay ni Austin sa lason na pumatay kay David. Kung ganoon, hindi si Rick ang mamamatay tao. Ngunit kung si Annie rin ay nalason at siya ang nagluto ng almusal, sino nga ba ang mamamatay tao? Agad namang tugon ni Lucifer na maaari ring lasunin ni Annie ang sarili nang hindi namamatay kung alam niya ang tamang dami ng lason. Nagsimulang mag-isip si Chloe na kung alam ni Annie na mawawala sa kanya ang posisyon bilang tagapagmana dahil plano ni David na iwan ang restaurant kay Rick, magkakaroon siya ng sapat na motibo para patayin si David. Di nagtagal, nakatanggap sila ng balita na nakatakas si Annie mula sa ospital. Agad na pumunta sina Lucifer at Chloe sa restaurant. Tiyak na, sinusubukan ni Annie na sirain ang lahat ng ebidensya. Inamin ni Annie na gusto niya lamang lasunin si Rick, ngunit si David ang nakakain ng maling putahe. Nang matapos siyang magsalita, hinagis niya ang bariles ng langis sa lupa at sinunog ito. Nasunog ang buong restaurant. Agad na pinrotektahan ni Lucifer si Chloe, ngunit siya mismo ay nasunog. Tila ba talaga nanganganib na mawala ang kanyang immortalidad? Sa ibang lugar, kumakain si Malcolm ng hamburger nang biglang lapitan siya ng isang lalaki. Gusto ng lalaki na pigilan si Malcolm sa pagpatay kay Lucifer. Bigla namang tinumba ni Malcolm ang lalaki at hinila siya sa isang madilim na silid. Nang magising ang lalaki, sinabi ni Malcolm na may mga fingerprints siya sa baril. Kapag pinatay niya si Lucifer, lahat ng ebidensya ay magkakulong sa kanya. Sinubukan ng lalaki na kumbinsihin si Malcolm na sumuko. Hindi inaasahan, malamig na sagot ni Malcolm na hindi naintindihan ng kabilang panig ang pinagdaanan niya. Lumalabas na sa loob ng 30 segundong klinikal na kamatayan, ginugol ni Malcolm ang 30 taon sa impyerno at ayaw niyang bumalik sa lugar na yon. Kasalukuyang inaalagaan ni Lucifer si lasing na Chloe. Kakatanggap lang niya ng rejection mula kay Dan para muling makabalik sa relasyon, kaya siya ay broken-hearted. Humimlay si Chloe sa balikat ni Lucifer at nakatulog. Mahimbing na natutulog si Lucifer nang biglang itutok ni Malcolm ang baril sa kanya. Huminga lang si Lucifer at tinanong kung sino siya at bakit gusto niyang patayin siya. Sagot ni Malcolm na nagtatrabaho siya para sa isang anghel. Hanggat mapapatay niya si Lucifer, hindi na niya kailangang pumunta sa impyerno muli. Ngumisi si Lucifer at tinanong kung alam ba ng kabilang panig kung sino siya. Pagkatapos, ipinakita ni Lucifer ang kanyang tunay na anyo at tinakot si Malcolm. Pero si Malcolm, na nakapunta na sa impyerno, ay hindi natakot kahit kaunti. Maging ipinahayag pa niya na alam niyang hindi na immortal si Lucifer. Kaya siya ang pinili ng anghel. Nagsimulang mabalisa si Lucifer. Sinabi niya kay Malcolm na kahit buhay siya ngayon, darating ang araw na mamamatay rin siya. At sa oras na yon, si Lucifer, ang Panginoon ng impyerno, ang siyang maghahari sa kanyang kapalaran. Pagkatapos, inilabas ni Lucifer ang barya ng impyerno. Sinabi niya na ito ang susi sa mga pintuan ng impyerno. Kung palalampasin ni Malcolm si Lucifer, ang baryang ito ay mapupunta sa kanya. Ito ay magbibigay sa kanya ng kalayaan na pumasok at lumabas sa impyerno ng walang pinsala. Pumayag si Malcolm, kinuha ang barya at umalis. Ilang sandali lamang, nakatakas si Lucifer sa kamatayan. Nang may isang babae na lumapit sa kanya, sinabi nito na gusto niyang iwan ang mapait na lugar na ito at pumunta sa isang lupain na tinatawag na Alice. Ang kanyang asawa ay isang pilantropo ngunit napatay. At ang salarin ay hindi pa nahuhuli. Nang marinig ito, napangiti si Lucifer ng malamig. Sinabi niya na may ilang kaibigan siya sa Alice. Puno raw ang lugar na iyon ng mga hinahanap na kriminal. Agad niyang naisip na ang babae mismo ang pumatay sa kanyang asawa upang makatakas. Nagulat ang babae. Bago pa siya makareact, naanalisa na ni Lucifer ang buong motibo at proseso ng krimen. Nabalisa siya, hinugot ang baril at binaril si Lucifer. Ang babae ay nagsasalita ng may lungkot sa libing ng kanyang asawa. Nang biglang lumitaw si Lucifer sa kanyang tabi, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang mapilit ang babae na umamin sa kanyang krimen. Inaresto siya ng pulis. Ilang sandali lamang pagkatapos, bumalik si Lucifer sa bar at sinabi kay Mace na naibalik na niya ang kanyang immortalidad. Hindi naniwala si Mace na siya, ang Panginoon ng impyerno, ay maaaring masaktan ng isang tao. Ikinuwento ni Lucifer ang buong insidente at pagkatapos ay may naisip siya. Kailangan niyang beripikahin ang isang bagay. Tahimik niyang sinugatan ang kanyang palad. Bulong ni Lucifer na tila si Chloe ang nagpadali sa kanyang pagiging mahina. Samantala, may nagaganap na paganong ritual. Isang babae ang nakahiga sa altar at may isang lalaki na nakasuot ng itim ang nakatayo sa kanyang tabi. Paulit-ulit niyang binanggit si Satanas. Pagkatapos, tinusok niya ang babae gamit ang kutsilyo. Ngunit sa sandaling iyon, bigla siyang nagising.
lumabas na ito ay isang palabas lamang. Gayunpaman, naniniwala pa rin ang lalaki na talagang kailangan siya ni Satanas. Sa isa pang eksena, lumapit si Chloe kay Lucifer upang humingi ng tulong sa paglutas ng kaso. Sa daan, sinabi niya sa kanya na ang biktima sa pagkakataong ito ay isang babaeng nagngangalang Rose. Nang makita na lumalayo si Lucifer sa kanya, naiinis si Chloe at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya. Wala nang nagawa si Lucifer kundi lumapit. Sa lugar ng krimen, tinanong ni Chloe si Lucifer kung bakit kailangan niyang makisali sa kasong ito. Iniikot ng pulis ang katawan ng biktima. Sa likod ng biktima ay may linya ng mga salita na sumasamba kay Lucifer. Nagulat ng labis si Lucifer. Sinabi niya na hindi niya ginawa iyon. Kitang-kita naman nagawa iyon ng isang fanatic. Sa sandaling iyon, may isang lalaki na lumitaw at sumigaw na si Lucifer ang Panginoon ng impyerno at winawasak niya si Lucifer. Lumalabas na siya ang pari na natakot ng husto kay Lucifer sa kalye. Mabilis na sinundan ni Lucifer at Chloe ang mga bakas patungo sa isang mansyon na puno ng mga banderang sumasamba kay Satanas. Sa daan, sinisi ni Chloe si Lucifer dahil iniiwasan niya siya nitong mga nakaraang araw. Lumalabas na ipinahayag na ni Chloe ang kanyang nararamdaman kay Lucifer noong isang araw bago yon. Pero malamig siyang iniwan. Hindi masabi ni Lucifer ang katotohanan na ang simpleng pagiging malapit niya kay Chloe ay magpapawala ng kanyang immortalidad. Nang pumasok sila sa mansyon, nakita nila na ang mga pader ay puno ng mga sermon tungkol kay Satanas. Ngumiti si Chloe at sinabi na ngayon niya naiintindihan kung bakit gustong-gusto ni Lucifer na tawagin ang sarili niyang si Satanas. Tinanong din niya kung totoong immortal si Satanas. Sumagot si Lucifer na ang mga ordinaryong tao ay hindi makakasakit sa kanya, tanging mga anghel lamang. Sa sandaling iyon, nagulat siya. Kung kaya siyang saktan ni Chloe, baka isa rin ba siyang anghel? Agad niyang inabot at hinipo ang likod ni Chloe para suriin. Pero napagtanto niya na wala namang palatandaan ng pakpak. Nagpatuloy sila sa investigasyon at nalaman na ang kasintahan ng biktima ay maaaring pangunahing suspect. Nang gabing iyon, pag-uwi nila, biglang may hiling si Lucifer. Gusto niyang suriin ang likod ni Chloe. Nagalit si Chloe at sinabi na wala siyang panahon para sa mga baliw na role-playing games niya. Wala ring nakitang kakaiba si Lucifer sa likod niya. Hindi rin niya maintindihan kung bakit nawawala ang kanyang kapangyarihan dahil sa kanya. Hindi maintindihan ni Lucifer kung bakit kaya ng isang normal na tao tulad ni Chloe na gawin siyang mawalan ng immortalidad. Sa puntong ito, nakatanggap si Chloe ng tawag at nalaman ang kinaroroonan ng suspect. Agad silang pumunta ni Lucifer sa isang abandonadong pabrika. Pero pagdating nila, natagpuan nilang napatay na ang suspect. Sa paligid ng mga kahoy na kahon, nakasulat ang pangalang Lucifer Morningstar gamit ang pulang pintura. Nagulat si Lucifer at sinabi na talagang hindi niya ito ginawa at may ibang tao na gumamit ng kanyang pangalan. Nakita ni Chloe na wala ng ibang paraan, kaya hiningi niya kay Lucifer na pansamantalang umatras sa kaso. Gusto niyang imbestigahan ang kaso ng mag-isa. Galit na galit si Lucifer dahil inakala niyang hindi rin siya pinaniniwalaan ni Chloe. Siya lamang ang taong pinagkakatiwalaan niya. Pero kahit siya ay nagdududa. Pagkatapos sabihin yon, galit na umalis si Lucifer. Sa kanyang pag-uwi, muli niyang nakatagpo ang pari. Malakas itong sumigaw sa gitna ng kalye na patay na si Lucifer. Sinubukan ni Lucifer na ipaliwanag na wala siyang pinatay. Pero hindi nakinig ang kabilang panig. Maging ang pari ay sumugod para saktan si Lucifer. Sa sandaling yon, lumitaw si Malcolm, kunwaring iniligtas si Lucifer. Sinundan pa niya si Lucifer pauwi. Nagulat si Lucifer at tinanong kung bakit siya sumunod. Sumagot si Malcolm na magaan ang pakiramdam niya kapag kasama si Lucifer. Marami na raw siyang pinagbago mula nang bumalik siya mula sa impyerno. Ngayon, hinahangaan pa niya si Lucifer. Pero napansin ni Lucifer na may pulang pintura sa mga kamay ni Malcolm, ang parehong pinturang ginamit sa pinangyarihan ng krimen. Agad na nagsuspetsa si Lucifer. Nagkaila si Malcolm. Ngunit ibinunyag ni Lucifer ang katotohanan. Inamin niya na siya ang pumatay. Akala pa niya na kung totoong demonyo si Lucifer, matutuwa ito sa kanya. Dahil mahal ni Malcolm ang paggawa ng krimen, nagalit si Lucifer. Sinabi niyang kahit demonyo siya, hindi siya sumusuporta sa pagpatay ng inosenteng tao. Tumawa ng malakas si Malcolm at sinabing inayos na niya ang lahat para may ibang mapagbintangan ang pari. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa pagkakasala ng pari. Nagalit si Lucifer. Ngunit bago pa siya kumilos, inilabas ni Malcolm ang barya ng impyerno. Sinabi niyang kapag pinatay siya ni Lucifer, makakatakas siya sa impyerno at makababalik dito. Nanggigil si Lucifer at sinabing hindi niya ibabalik si Malcolm sa impyerno, ipapahuli niya ito sa pulisya. Biglang naglabas ng baril si Malcolm at binaril si Lucifer. Ngunit wala roon si Chloe sa oras na yon, kaya bumalik ang immortalidad ni Lucifer. Nang paparusahan na sana ni Lucifer si Malcolm, biglang lumitaw si Amenadiel at inatake si Lucifer. Galit siya dahil iniutos daw ni Lucifer kay Mace na patayin siya. At lihim palang iniibig ni Amenadiel si Mace. Nagtagisan ang dalawang magkapatid. Mabuti na lamang at dumating si Mace at pinigilan sila. Pagkatapos noon, naglabas ng saloobin si Lucifer kay Chloe. Sinabi niyang siya lamang ang pinagkakatiwalaan niya. Ngunit kailangan niyang tulungan siya para linisin ang pangalan niya. Bigla na lang umiwas si Chloe, lumibot sa likuran niya at itinutok sa kanya ang baril. Nasa harap nila ang bangkay ng paring binaril. Tumingin si Chloe kay Lucifer nang may pagdududa. Sinabi niyang inaaresto niya ito dahil sa pagpatay. Nagulat si Lucifer at sinabi na hindi niya ginawa iyon. Nakatayo sa harap ng dati niyang kasama, nalugmok si Lucifer. Labis ang sakit dahil pati si Chloe hindi siya pinaniwalaan. Itinaas niya ang kamay sa kanyang ulo at nagsabing kung walang naniniwala sa kanya, mabuti pang patayin na lamang siya. Kapag namatay siya, babalik siya sa impyerno. Nagkunwaring bubunot ng baril si Lucifer. Pagkakita nito ng mga pulis, agad silang nagpaputok. Ngunit nang nagmadaling lumapit ang karamihan, nawala na si Lucifer.
Sa bubong, sa ilalim ng magaan na ulan, nakatayo si Amenadiel sa tabi ni Lucifer. Lumalabas na siya ang nagligtas sa kanyang kapatid mula sa kamatayan. Hindi nagpasalamat si Lucifer, bagkus sinisi niya ang kanyang kapatid dahil gusto ni Amenadiel na pumunta siya sa impyerno. Ngunit ngayon, siya ang nagligtas sa kanya. Hindi inaasahan, inamin ni Amenadiel na nagkamali siya sa pagbuhay kay Malcolm. Ang kilos na iyon ay nagdulot ng napakaraming kahihinatnan. Ngayon, kailangan niya ang tulong ni Lucifer para maibalik si Malcolm sa impyerno. Tumango si Lucifer bilang pagsangayon. Tiningnan niya ito bilang huling pagkakataon na pinarusahan niya ang isang tao habang nasa mundo pa siya ng mga tao. Samantala, sa bar, hinahanap ng mga pulis si Lucifer. Nakakuha si Malcolm ng isang espesyal na kutsilyo na kayang pumatay ng mga anghel. Lumapit si Chloe kay Dan, sinasabing hindi niya pinaniniwalaang si Lucifer ang mamamatay tao at hahanapin niya ang ebidensya upang patunayan ang kanyang inosente. Sa sandaling iyon, natagpuan ng mga pulis ang baril na may fingerprint ni Dan. Ang mismong baril na ibinigay niya kay Malcolm. Doon napagtanto ni Dan na si Malcolm pala ang tunay na mastermind. Inamin niya na siya ang nagbigay kay Malcolm ng baril at ginamit ito ni Malcolm para pumatay ng mga tao at iparatang kay Lucifer. Alam nilang kailangan nilang tulungan si Lucifer na patunayan ang kanyang inosente. Matibay na sinabi ni Chloe na gagawin niya ang lahat upang patunayan ang kawalang sala ni Lucifer. Kasabay nito, pinag-uusapan din na Lucifer at Amenadiel ang plano para mahuli si Malcolm. Ngunit patuloy pa rin ang paninisi ni Lucifer, kung hindi siya pinilit ng kapatid niyang bumalik sa impyerno, at kung hindi niya binuhay si Malcolm, hindi sana nangyari ang lahat. Tahimik na lamang si Amenadiel. Sa sandaling yon, lumitaw ang psychiatrist ni Lucifer. Nagulat siya nang makita ang parehong anghel at demonyo na magkasama. Inamin niya na siya nga ay doktor para sa mga taong may kakaibang kondisyon. Pagkatapos, itinuro ng doktor ang mga pagkakamali ng dalawa. Para kay Amenadiel, makasarili niyang pinilit ang kapatid na bumalik sa impyerno. Kay Lucifer naman, sinabi niya na gusto niyang mabuhay ng bagong buhay sa mundong ito, ngunit hindi niya maiwan ang nakaraan. Bigla, pinaalalahanan ng doktor si Lucifer na sinabi niya na pumunta siya sa Los Angeles upang magsimula ng bagong buhay. Ganoon din si Malcolm. Siguradong pupunta siya sa lugar na tumulong kay Lucifer na magsimula ng bagong buhay. Nang marinig iyon, sinabi ni Lucifer na alam niya kung nasaan si Malcolm. Noong panahong iyon, nasa isang libing si Malcolm, kung saan naroon ang isang tao na dalubhasa sa pagmeke ng dokumento. Naghahanda siyang tumakas sa lungsod gamit ang bagong pagkakakilanlan. Pumasok sina Lucifer at Amenadiel sa seremonya at pinilit ang lalaki na ibunyag ang lokasyon ni Malcolm. Nalaman nila na nabanggit ni Malcolm ang isang taong nagngangalang Tommy at maaaring alam niya ang mas maraming lihim. Dinala ni Lucifer si Amenadiel sa presinto upang itanong tungkol kay Tommy. Pagkakita ni Dan sa dalawa na nakaupo sa upuan, nagulat siya dahil hindi sila mukhang magkapatid. Tinanong ni Lucifer si Dan kung may kilala ang pulisya na nagngangalang Tommy. Agad na tumugon si Dan pero hindi niya intensyon na sumagot. Agad na ginamit ni Lucifer ang kanyang kapangyarihan upang pilitin siyang magsabi ng totoo. Kaagad na inihayag ni Dan na si Tommy ay isang kriminal na nagtatago sa isang brewery. Pagkatapos niyang sabihin yon, lumingon si Dan at nakita niyang nawala na sina Lucifer at Amenadiel. Kaagad niyang tinawagan si Chloe at sinabi na may clue siya at hiniling na magkita sila kaagad. Nasa lugar ni Tommy si Malcolm. Nagdala siya ng cash para ipagpalit sa droga upang magkaroon ng sapat na pera para makatakas. Ngunit biglang natumba ang gwardiya ng pabrika. Pumasok sina Lucifer at Amenadiel at hinarap ang halos 100 armado. Naghanda si Amenadiel na gamitin ang kanyang kapangyarihang anghel pero pinigilan siya ni Lucifer. Kahit na nakipaglaban sila gamit ang kanilang pisikal na katawan, nagawa nilang talunin ang mga gwardiya. Pagkatapos, naghiwalay sila upang hanapin si Malcolm. Nahulog si Amenadiel sa bitag ni Malcolm at tinusok ng isang espesyal na kutsilyo na kayang pumatay ng anghel. Bumagsak siya at ang dugo ay kumalat sa buong pasilyo. Agad na tumakbo si Lucifer at nabigla nang makita ang kanyang kapatid na namamatay. Sa sandaling iyon, dumating si May sa tamang oras. Sinabi niya kay Lucifer na hanapin si Malcolm at siya ang magliligtas kay Amenadiel. Samantala, dumating din si Chloe sa pabrika at hindi inaasahan na makasalubong si Malcolm. Binaril niya ito ng isang beses pero nakatakas pa rin si Malcolm. Agad na hinabol ni Lucifer si Malcolm. Itinaas ni Chloe ang kanyang baril upang hadlangan si Lucifer. Napabuntong hininga ito at sinabi na dumating siya upang tulungan siya. Tumango si Chloe at sinabi na naniniwala siya sa kanya. Pagkatapos noon, hinabol nila si Malcolm pero siya ay tuluyang naglaho. Matapos makatakas, tinawagan ni Malcolm si Chloe upang takutin siya. Lumabas na kinidnap niya ang anak na babae nito. Agad na pumunta si Chloe sa lugar ng tagpuan sa isang abandonadong bodega. Iniabot niya ang kanyang baril at pera para mailigtas ang kanyang anak. Pero wala sa isip ni Malcolm na pakawalan siya. Sa pinakamapanganib na sandali, lumipad ang isang paper plane na may guhit ng demonyo sa itaas. Sa sandaling yon, dumating si Lucifer. Sa paggamit ng pagkagulat ni Malcolm, nahila ni Chloe ang kanyang anak at nakatakas. Dahan-dahang lumapit si Lucifer kay Malcolm. Dahan-dahan niyang tinanong kung bakit siya namatay at muling nabuhay, pero hindi marunong pahalagahan ang buhay at sa halip ay gumagawa ng kasamaan. Tumawa si Malcolm at sinabi na dahil alam niya kung ano ang impyerno at hindi na siya babalik doon. Pagkatapos, hinilan niya ang isang baril at binaril si Lucifer. Pero dahil malapit si Chloe, nawala ang kapangyarihan ni Lucifer at bumagsak. Sa kanyang huling hininga, tumingala si Lucifer sa langit, humingi ng tulong sa Diyos, at ipinangako na gagawin niya ang anumang gusto ng Diyos. Hiniling niya sa Diyos na protektahan si Chloe, at unti-unti nang humina ang kanyang paghinga. Sa huli, bumalik si Lucifer sa impyerno. Naglakad siya sa malamig at madilim na lugar na puno ng mga sigaw.
Ngunit ang ikinagulat niya ay ang isang pintuan patungong impyerno ay maluwag na nakabukas. Wala namang paraan na may nakatakas mula sa impyerno. Kaagad pagkatapos noon, nagising si Lucifer sa lugar ng pangyayari. Lumabas na siya ay nabuhay muli. Hindi nag-aksaya ng kahit isang segundo, agad siyang tumungo kay Malcolm. Sa oras na yon, sinusubukan ni Malcolm na makatakas kasama ang pera. Ngunit napalibutan na siya nina Chloe at Lucifer. Itinuro ni Chloe ang kanyang baril sa kalaban. Galit na sinabi ni Malcolm na wala siyang kinatatakutan dahil hawak pa rin niya ang Hell Coin. Hindi siya kailanman mamamatay. Dahan-dahang itinaas ni Lucifer ang kanyang kamay at lumitaw ang coin sa kanyang palad. Nagulat si Malcolm. Hindi makapaniwala sa katotohanan at wala ng paraan upang makatakas, si Malcolm ay pinaputukan sa mismong lugar. Niyakap ni Chloe ang kanyang anak na babae habang tahimik na lumingon si Lucifer at umalis. Pag-uwi, muli niyang nakatagpo si Amenadiel. Sinabi niya na tapos na ang lahat. Nakipag-usap na rin siya sa Diyos. Tinanong ni Amenadiel ang kanyang kapatid kung ano ang sinabi ng Diyos. Sabi ni Lucifer, gusto ng Diyos na ipabalik niya ang isang tao sa impyerno. Tinanong ni Amenadiel kung sino ang nakatakas mula sa impyerno. Humarap si Lucifer at kumislap ang kanyang mga mata ng hindi pangkaraniwang takot. At dito nagtatapos ang pelikula. Shout out kay Maylin Corpus from Isabela. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.